lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Patok sa masa, bukod kasi sa masarap na, suwak pa sa bulsa. Pero paano kung ang inaakalang kapares ng kumukulumong tiyan? Naku, it's a prank pala. Sumugod ang National Bureau of Investigation, NCR, at National Meat Inspection Service kasama ang resibo sa isang bahay sa Muntinlupa na may bentahan ng mga karne. Udo. Yan, haba. Mas marami dito. Nangingitim na yung ano. Ang bumulagang revelasyon, ang ibinebentang mga karne, expired pala at hindi rin daw tunay na karne ng baka. Isang item na ready to send na sana, biglang naharang pa sa halip na track your delivery. Siya pala ang na-track ng mga operatiba. Hoy, sandali. NBI. Dahil ang parcel may ibang laman pala. Saan yung item? Walang lusot ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Dalawang buy-bust operation sa Muntinlupa at Marikina ang nagbulgar sa pagbebenta ng bogus di umano na karne ng baka at posibleng expired na. Masarap na, mura pa, yan ang sikat na beef pares na paborito ng marami. Pero paano kung ang inaakala niyong karne ng baka ibang karne pala? June 19, 2026, ikinasa ng NBI-NCR ang test buy operation sa Muntinlupa. Talamak daw ang bentahan ng karne rito na dinarayo dahil sa bagsak presyo nitong halaga. Sometime itong June, naka-receive kami ng information na merong nagtitinda ng hot meat na supposed to be, sabi, beef trimmings ito. Sa surveillance footage, makikitang patuloy ang pakikipagtransaksyon ng undercover agent sa seller sa balkonahe ng bahay nito. Hindi na yan sa ahente price sa akin. Pag sa amin, 150. O, dyan na lang ako sa inyo. Para marami ang may uwi. Huwag mo na sasabihin. O, hindi na. Secret lang natin. Ang karneng baka, mabibili lang rito sa halagang 235 pesos per kilo kumpara sa market price na 400 hanggang 480 pesos per kilo. Wow! Ang laki ng discount. Yung suspecha nung nagsumbong is mga expired na, may mga problema na. Based on that, we coordinated with the National Meat Inspection Services, NMIS, together with the Department of Agriculture para imbestigahin ito. Masarap na, mura pa, yan ang sikat na beef pares na paborito ng marami. Pero paano kung ang inaakala niyong karne ng baka ibang karne pala? Tulad ng karanasan ni Popoy, hindi niya tunay na pangalan. Malaki raw ang natitipid niya sa pagkain ng pares. Pero nabalitaan ni Popoy na may mga paresan na ibang karne raw ang ibinebenta. Mula nung nalaman ko, hindi na ako bumili dyan. Pero minsan, napapaisip ko na, doon ako kakain kasi mura. Kaya rest muna sa pagkain ng pares si Popoy. Sana kung hindi siya baka, kung baboy, huwag naman sanang karne ng iba. Huwag naman sanang karne ng tao. Hindi ko tama yun. June 28, 2026, sumama ang resibo sa ikinasang bypass operation ng NBI-NCR at National Meat Inspection Service o NMIS. Meron tayong na-test buy dito sa Muntinlupa, Teachers Village. Beef trimming siya, na-certify na rin ng NMIS na hot meat. Target sa operasyon ng mahigit 200 kilo ng beef trimmings na pinagsususpetsahang expired na at walang permit. Nagkakahalaga ito ng 49,000 piso. Pagdating sa bahay ng subjects, iniabot ng undercover agent ang marked money sa seller. Ilan yan? 3 kilos lang. Hudyat yon para lusubin na ng mga otoridad ng lugar. Sa balkonahe pa lamang ng bahay, tumambad na ang mga nakahilerang chest freezer na naglalaman ng kilo-kilong karne. Yan yung Ito yung resibo. Ito marked money to, ha? Yan yung marked money. Kasama yan doon sa pinagkakita.
Napansin din ng mga inspektor na may tila kakaiba sa mga karne. Ano na pa talaga sir, unfit na talaga eh. Unfit na. Paano mo masasabi sir? Sir, yung mga discoloration na po sa mga tapos medyo slimy na po yung sabi ng slimy pa, ano na po pa sila. Pero medyo maitim na siya. Yes po. Pero nang halugugin pa ng mga inspektor ang lugar, nabunyag ang iba pang mga karne na nakatago lamang sa loob ng malalaking styro containers na pinatungan pa ng mga bato. Kaya may bato sir. Ayan, haba. Mas marami dito. Mas bocha yan. Bawal na to. Yung mirror lang na naka-styro lang siya, hindi na pwede yan. Malamang pati to. Nilagyan nila ng bato para hindi sumingaw masyado. Pag ito kasi, wala na to. At least na to. Nakapanayam namin ng meat seller, 6 na buwan pa lamang daw siya sa ganitong negosyo. Todo deny siya na expired na ang kanyang mga ibinebentang karne. Papares kasi ako sir eh. Papapares ka. Oo, inalugi yung parisan ko ho. So ang nangyari, inaano ko na lang, yan kasi ginagamit namin sa parisan namin dati sir. So ang nangyari, nalugi yung parisan ko. May nagbigay sa akin ng murang ganyan, kaya yan na lang yung binibenta ko. Anong masasabi nyo na mga expired daw ito? Hindi ko expired yan sir. Wala nang nagawa ang negosyante kundi ituro ang supplier niya ng karne kaya agad na ikinasa ang ikalawang buy-bust operation. Kasama ang resibo, natunto ng NBI-NCR, NMIS ang supplier nito sa Marikina. Target sa transaksyon ang mahigit 300 kilo ng frozen meat products na pinaghihinalaang expired na at illegal na ibinebenta. Nagkakahalaga ito ng mahigit 70,000 piso. Pagdating sa Marikina, hinintay ng mga otoridad na dumating ang kanilang order. Maya-maya pa, namataan na ang isang closed van na pag-aari daw ng negosyanteng supplier. Loaded oh. Ang bigat ng karga. Pumasok ang undercover agent sa itinurong bahay at nakipag-usap sa seller na nagpakilalang si Cheche. Nang matanggap ang marked money, agad nang sumalakay ang mga otoridad. Tuloy kasama ng mga taga. Yung hawak mong pera, mark money yan. Makikita sa paligid na abala pa ang suspect sa paghahanda ng mga sangkap para sa parisan. Nandun po sa meron po yung label. Pag pinaano ko po dito, pinapaano ko na po yung box. Ano bang permit na dapat na meron sila, Doc Jun? May business permit sila, pero dapat talaga meron silang COMI. Ano yung coming, Doc Jun? Ito yung Certificate of Meat Inspection. So, Okay. Galing yan sa? sa NMIS kami na Okay. So meron kayo nun, wala? Malinaw na siya, Brad. Hindi po kasi namin alam kung saan kukuha ng ganito. Dahil walang kaukulang permit at dokumento sa pagbebenta ng karne, arestado si Cheche at ang iba pa nitong mga kasama. Kayo po ay naaresto namin. Meron po kayong karapatan na hindi magsalita anuman po ang inyong sasabihin ay maaaring ulitin sa inyo. Sinubukan namin kapanayamin ng suspect pero tumanggi siya magbigay ng pakayag. Ma'am, si GMA 7, baka may comment ka na gusto mong sabihin, linawin. Nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9296 o Meat Inspection Code of the Philippines ang 4 na suspect. Bukod sa mga paglabag, nadiskubre pa ng mga otoridad na hindi pala baka ang itinitindang karne ng mga suspect. Lumalabas pala ito ay pork. Yung karne, to make it appear na maging lasang beef, kumukuha sila ng pork diaphragm. Ibig sabihin parte yan ng baboy, and then para maging lasang beef, nilalagyan nila ng beef fats. Lumalabas na nandadaya nga yung mga involved na person dito. Sa laboratory report na isinagawa ng NMIS, kumpirmadong baboy ang ibinebentang karne na nakumpiska sa Marikina, kung saan pinepeke para ibenta bilang karne ng baka sa Muntinlupa at iba pa nitong mga customer. Kung mapatunayang nagkasala, nakaharap ang mga suspect sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Delikado ito kasi hindi kung sa proseso yung health hazard sa makakapag-consume nito. Kung makakain sila ng itong mga hot meat na to, maaaring magdulot ng sakit or mas malubha pa rito, baka magdulot ng pagkamatay ng tao. July 2026, nakapagpiyansa na ang ilan sa mga suspect pero patuloy na gugulong ang kaso laban sa kanila. Paalala naman ng mga eksperto, malaki man o maliit ang negosyo, may pananagutan ng mga business owner sa kanilang mga customer. Ayon sa ating batas, kapag nagbebenta ka or nag-o-offer ka ng mga pagkain sa mga consumer, kailangan ay meron kang sapat na kaalaman or training
pagdating sa food safety para mapanatili na yung mga pagkain na ino-offer natin, no, sa mga customers ay talagang ligtas. Ang hinaing naman ng mga customer na tulad ni Popoy. May inis ka siguro doon kasi sabi beef tapos hindi pala. Siguro hindi naman siguro tama yun kung mandaya ka ng kapwa mo. Mabuti ang magnegosyo basta walang malalagay sa peligro. Kaya huwag manloko. Lalo na kung yan parokyano mo. Nakausap namin ang ilang pangkaraniwang delivery rider sa kalsada. Umulan man o umaraw, wala silang uurungan. Makarating lamang sa iyong doorstep ang order mong parcel. Mahirap din po ang pagiging delivery rider, lalo't may mga ganitong kalalaki kaming dinadala. Saka minsan, inaabot din ng ulan at araw. Mahirap kumuha ng booking. Depende rin sa booking na makukuha namin. Kasi sa sobrang baba ng rate, Kapag confirm na ang booking, on the way na sila para i-pick up ang parcel. Pero ang mismong ipapadala, tila misteryosong bagay pala. Bilang isang rider, hindi po namin alam talaga yung mga laman po ng mga bawat parcel na dinideliver namin. Hindi namin kine-check kung anong parcel. Tatanungin lang namin yung customer, ma'am, ano ba ito, ma'am? Sa panahon ngayon, napaka-convenient na magpadala ng mga kagamitan from sender to recipient. Pero paano na lang kung sa isang click ng pag-accept ng booking, madadawit ka pala sa isang ipinagbabawal na kalakaran? Dahil sa mundo ng online selling at delivery, may nakalulusot palang items na mainit sa mata ng mga otoridad. May 2026 nang makatanggap ng impormasyon ng National Bureau of Investigation, National Capital Region ng NBI-NCR tungkol sa isang online seller na sikretong nagbebenta ng iligal na droga. Noong Mayo, nakatanggap sila ng information tungkol sa isang large-scale distribution and sale ng mga ipinagbabawal na gamot. Karamihan dito ay mga party drugs. Ang challenge lang dito sa information na nakuha nila is that the drugs are supposedly being sold online. Nakikipag-negosasyon, nakikipag-transact, nag-o-offer via the dark web. Para hindi mahalata ang good item, kunwaring mga humidifiers at sigarilyo. Hanggang noong June 16, 2026, nang natunto ng mga operatiba ng NBI-NCR ang lokasyon ng online seller, kasama ang resibo, nagkasana ng buy-bust operation ng NBI. Bibigyan kita ng go signal pag isend mo na yung payment tayo. Pag nasend mo na, i-forward mo sa GC yung screenshot. Para may padala natin ito sa subject. Magbubook siya ng rider So, aabangan natin yung pagbutang ng subject na mag-aabot ng parcel. Pwede tayo bumaba sa parking? Yes, sir. Naku, nakapin location ka na sa mga otoridad, Madam Seller. Dito na ako kami ngayon, malapit na sa barangay. Your rider has arrived, kaya pumesto na ang mga operatiba. Rider. Nang makitang nagkaabutan na, Tara. agad na kumilos ang NBI. Hoy, sandali. NBI. Ang shipper na isang Chinese national nagpupumiglas at sinubukan pang tumakas. Pero oops, wala kang kamala kung ay binebenta mo pala'y ipinagbabawal na droga. Saan yung item? Okay. Galing sa kanya to. Ipawitness ka dito sa tingnan niya yung laman niya. Saan yung item? Okay. Diba? Ay, mag-witness ka po dito para makita mo anong... Tingnan mo po. No. Vape marijuana yan, no? Tsaka ecstasy yan. Ito, shabu yan, no? Saan yung booking niya? Cooperation ang kailangan namin sa'yo, ha? At para mas magkaintindihan ng dalawang panig, Is going to be your translator. These items are illegal drugs. We are arresting you for selling illegal drugs. You have the right to remain silent. ang delivery rider naman walang kaalam-alam sa laman ng parcel na dala-dala niya. Basta kinukuha ko lang kung ano yung booking na lumalabas sa Pero ayon naman sa NBI, hindi naman madadawit sa kasong ito ang rider, lalo na tumanggap lang naman siya ng booking mula sa delivery app.
Kami nang bahala. Huwag mag-alala sa ano. Kasi ang goal ko lang po is mag-deliver lang na mag-deliver talaga. Kumita lang ng pera. Ito, liquid ecstasy to. Liquid vape marijuana. Nilalagay nila sa package yan eh. Nilalagay nila sa ganyan. Ang items na ipapadala sana, 2 pen-type vapes na may laman na vaporized marijuana, 1 sachet ng suspected party drugs, at 1 sachet ng suspected cocaine. Ang items nagkakahalaga raw ng 30,000 pesos. June 30, 2026, paglabas ng search warrant, hinalugog na ng NBI ang unit ng Chinese national. Kahit saang parte ng bahay may nakasiksik at nakatagong illegal na droga. Mga party drugs, shabu at liquid ketamine ang nakuha ng mga otoridad. Ecstasy rin natin sa fish. At parang powder type siya. Pero parang ecstasy natin. Ecstasy. Hinahalo sa inumin. Vape marijuana. Vape marijuana. Vape marijuana. Parang ay marijuana. Parang ecstasy rin eh. Ah, ecstasy to. Ito, iba rin na naman to. Ayun! Meron pa. Hindi, ano to? Packaging. Kasama to sa paraphernalia. Agad nang kinumpiska ng NBI ang mga item na nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso. Nang subukang makapanayam ng resibo ang suspect, tumanggi itong magbigay ng salaysay. Ang sino mang makuhuli at maaktuang nagbebenta ng illegal na droga online, makakarap sa violation ng Section 5, Article 2 of RA 9165 o yung illegal sale or distribution of dangerous drugs in relation to RA 10175 ng Cybercrime Prevention Act. Siya po ay isang Chinese national. Tayo po ay kasalukuyang nagpo-process ng request para sa Bureau of Immigrations para malaman natin kung ano ang kanyang immigration status sa Pilipinas. Selling, transporting, administration, distribution, dealing of illegal drugs, prohibited drugs po ito. Ang original na penalty niyan nung ipinasa po yung Republic Act 9165, life imprisonment to death. Pero dahil wala na nga pong parusang kamatayan, life imprisonment na lang po yan. Ang life imprisonment po sa ating batas ay 20 years and 1 day to 40 years. Kasalukuyang nakakulong sa custodial and detention facility ng NBI sa Muntinlupa City ang dayuang suspect. Sa ngayon, mas pinaigting pa ng NBI ang operasyon kontra droga, pero pagdating naman sa usaping kaligtasan ng mga delivery rider, lalo na't hindi nila alam ang laman ng mga parcel na dinideliver nila na minsay nagiging sakit pa ng ulo sa kanila. Sa pagkakataong ito, first time naman nating nakita na yung rider na ito ay ang pipick up ng item from our subject. Kung nagkaroon sana tayo ng pagkakataon in the previous dealings na nakita natin na ito ay same rider, malamang iisipin natin na siya ay kakunsyaba o kasama ng ating subject sa pagbebenta ng illegal na droga. At lumalabas base sa ating further investigation na binook niya lang for the purpose of delivering the item. Nag-decide tayo na huwag kasuhan ng rider. Huwag daw mag-alala dahil may proteksyon naman ng mga manggagawang rider sa ilalim ng konstitusyon. Unang-una, meron tayong presumption of innocence. Meron tayong right against unreasonable searches and seizures. Hindi tayo pwede basta-basta kapkapan, hindi tayo pwede basta-basta buksan ng ating mga gamit nang walang probable cause ang ating mga law enforcers. The arrested person is probably guilty thereof. So, ayun, meron din naman tayong right to privacy. No, hindi naman basta-basta pwedeng buksan ang mga nakasil na gamit nang walang probable cause. So, again, at the end of the day, it boils down sa constitutional rights natin. Kung sakaling mangyari ito, ang delivery ride apps ay may responsibilidad din para sa kaligtasan ng kanilang riders. Sa employers ng mga delivery riders, no, syempre kasama sa responsibilidad nila mag-provide ng immediate legal assistance sa mga rider nila na nasangkot sa ganitong pagkakataon. So syempre, kailangan nilang magbigay ng tulong, for example, magbigay ng abogado o magbigay ng compensation sa mga ganitong klase pangyayari. Sa mundong nagiging digital na ang halos lahat ng mga transaksyon, hassle-free man kung titignan, kailangan pa rin natin maging mas mapanuri. Sumasabay man sila sa teknolohiya, pero hindi pa rin sila makalulusot sa batas. Walang lusot ang may atraso, walang kawala ang abusado. Dahil ang bawat reklamo, hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumali. Resibo, walang lusot ang may atraso.